kang nangako. Eto po, alam niyo po, eto ba, kawawa naman tong senador na to kasi bagito to eh. Bagito tong senador na to. Kaya po, kinakailangan niyang mangako dahil hindi pa po siya naging senador kahit kailan. Kaya kinakailangan niya pong mangako. Isusulong daw po ng bagitong senador. Ngayon pa lang po magiging senador. Kaya pagbigyan nyo na. Kaya nangangako po ng isang programa. Isusulong niya na magkaroon ng 14-month pay. Ang pangalan po ng bagitong senador ay Tito Soto. alam nyo, wag nyo po kaming paandaran, no? Tito Soto, napakatanda mo ng senador. Pabalik-balik ka na lang sa senador, meron ka pa rin na ipapangako? Talaga? Ano ba naman yan? Batang-bata eh. Hindi pa po nakakapaglingkod sa Senado. Pag nanalo daw siya, ipinapangako niya na isasabatas niya yung 14-month pay para daw po pambayad sa tuition. O kayong mga matatanda ng senador, buti pa tong batang senador na nangangako ng bago yan. No? Hindi pa po nakakatungtong na Senado. Bagitong-bagito. Anak ng tinapay oh. Alam niyo po, pag ganyan na kayo katanda sa Senado, pabalik-balik na lang kayo. Hindi na po uso yung nangangako kayo ng gagawin. Dapat po, sinasabi nyo, eto ang aking mga nagawa bilang senador. Kung ako po ay papalarin pa, mas marami pa. Pucha, parang bagito kung pag ako ibinoto nyo. Hindi mo naisip yan noong araw? Ilang beses ka na bang binoto? Ikaw na yata pinakamatagal sa Senado, Tito Soto. Lahat ng kasabayan mo, retirado na. At hindi ka pa, ang masaklap niya, naging Senate President ka pa. Tapos mangangako ka ng mga ganyang pangako, anak ng tinapay na. Bakit hindi mo yan ginawa noon? Ang tagal mo ng Senado. Di ba? Kaya wala tayong pwede nang ipangako dahil ang tatanda na natin sa Senado, hindi na tayo paniniwalaan. No? Kaya ang Diyos ko naman, Tito Soto, paandaran mo pa kami ng pangako, ang tagal mo ng senador. May naiisip ka palang ikabubuti ng kalagayan ng mga Pilipino. Dapat ginawa mo na noong araw pa. Okay, at ito pa po. Sana ba yun? Meron pa rito eh. Binanata, buti pa to si Aling Weng eh. Ano po ang banat ngayon ni Rowena Guanzon? Hindi po natin kakampi to ha. Nililinaw ko lang kasi iba nalalabuan sa atin eh. Boss, badungbit ka naniniwala kay Rowena Guanzon? Hindi po natin to ka-ano-ano. In fact, kalaban po natin to si Rowena Guanzon. Sabi po ni Rowena Guanzon, kaysa magyaw-yaw sa stage, ba't na lang ipaliwanag, ba't di nagtupad ang budol na 20 pesos na bigas na pangako? Yan ang tanong sa'yo. Kaysa anong sabi niya, magyaw-yaw sa stage. Ha? Kaysa magyaw-yaw, bakit hindi mo na lang ipaliwanag kung bakit walang 20 pesos na bigas? Alam niyo po, sinagot si Rowena Guanzon ng mga fans ni BBM, mga supporter ni BBM. Nakakatawa po ang sagot. Ito po ang sagot. Oh. Ang tanong, kakain ka ba ng 20 pesos na bigas? Rowena Guanzon? Anak ng pupang utak yan. No? No? Pasensyahan nyo na po si Tito Soto. Ngayon lang po nangako yan dahil ano po yan eh.
Siya po ay bagito. Ngayon pa lang tumatakbo kaya ang pangako niya ganyan. Okay, punta na po tayo rito sa matunay na balita. May paparinig lang po tayo siyempre. Ito po sa NBI hindi naman siguro tayo iaano nito. Hindi naman natin kalaban tong NBI. Natatandaan nyo po, wala pong CIDG involved dito, no? Yung mga congressman kahapon po nananawagan sila imbestigahan. Kahapon ba o kanina? Maghapon. Nananawagan po sila na sana imbestigahan ng NBI itong joke ni Tatay Digong. Kasi nagjo-joke eh. Galit kami pag nagjo-joke, seryoso kami. Bakit kayo nagjo-joke? Pag kami seryoso, dapat walang joke-joke. Yun po ang kinagagalit nila eh. Bawal na mag-joke ngayon. Baka makontempt pa. O usapan po. Bukas. Eto lang, no? May mga nagbabanta na di umano ng mga congressman na makokontempo yung mga hindi dumalo. Ang tanong, atin ba bukas? Atin ba bukas yung mga hindi dumalo? Yun muna ang pag-isipan nyo. Alam nyo, nung araw, kagagawan nyo rin yung mga congressman eh. Dati, pag na-contempt ka nung mga unang panahon, parang antindi ng parusa yung contempt, no? Pero ngayon po, dahil 2-5 po yung pagko-contempt ninyo, wala na pong takot sa contempt eh. Di po ba? Hindi na sila natatakot sa contempt eh. Ang tanong, yun po bang ipapakontempt nyo bukas dadalo? Tanong lang po kasi hindi ko rin alam eh. Tinanong ko si Attorney Trixie kung dadalo ba sila eh. 'Di ba nung sampa po na reklamo sila Bebot Alvarez. Diyan po sa may ombudsman si Congressman Alvarez. Tinanong ko si Attorney Trixie, 'di ba naroon sila? Kung dadalo ba sila? Hindi po sinabi kung dadalo o hindi dadalo. Titignan pa daw nila. Kaya bago nyo makontempt, padaluhin nyo muna. Pag hindi dumalo, paano yan? Sige, Boss Buds, banatan yung mga kakampi ng ICC na makaganti naman tayo. Hindi nga banggitin nyo pa po yung ICC. Kailan na papasok yung ICC uli? Hindi na makakapasok. Ban na sila sa travel. May tanong, Boss Buds, tapos na ang 10 days na summon. Are they going to issue warrant of arrest to Tambay and accomplice? Hindi po. Hindi po sila, hindi po sila i-issue ng warrant of arrest kasi pinasasagot lang po sila. Ganito po yun, no? Hindi po sila sinampahan ng kaso kriminal ng yung pong 10 days na yan, ang pagkakaalam ko, sa vice cam yan, di ba? Pinasasagot sila sa reklamo na pinadedeklara na unconstitutional yung ating 2025 General Appropriations Act. Di ba? Pinasasagot sila. Kung hindi po sila sumagot, hindi po sila i-issuean ng warrant of arrest. Bakit po sila i-issuean ng warrant of arrest? Pinasasagot sila. Kung hindi po sila sumagot, hindi po makukonsider yung kanilang saloobin. So magpapasya po yung Supreme Court batay sa ebidensyang hawak nila. Ngayon, ibang usapin naman po yun kung sila po ay sinampahan ng reklamong kriminal. Tapos hindi sila sumagot. Alam niyo yun? Okay. Yun po. Yun po ang aking sagot. Hindi po sila sasampahan. Pagkakalam ko, kahit hindi ako abogado, hindi sila sasampahan. Hindi naman sila sinampahan ng kasong kriminal eh. Yung kala Alvarez po, sinampahan po sila ng kasong kriminal. Yun, pag hindi mo sinagot, yun yung may kulong. Criminal case yun eh.
Sana nasasagot natin. Ganyan po. Pag magtatanong kayo, yung definite yung mga tanong. Hindi po yung vice cam naman. To all viewers, pindot likes. Masaya ako ngayon, Sir Buds. Kasi maganda topic mo. Yung nasupalpal ng NBI si Adjong. Nakita nyo naman, narinig nyo si NBI. Yung si Tory meron din eh. Kaya lang ayokong gamitin yung video ni Tory. Baka i-copyright ako. Guilty si Romualdez. Ngayon, halimbawa, sinabi po, 'di ba? Sinabi po ng Supreme Court halimbawa, ang GAA 2025 GAA ay anong tawag diyan? Unconstitutional. Putya, di lumakas na yung kaso natin na kriminal. Kasi may pananagutan yung mga gumawa niyan. So yung mga sinampahan ng reklamong kriminal, yun po. Lalakas na ngayon yung kaso kasi nagpasya na yung unconstitutional eh. Kaya po pinadideklara po yung sinampa po ng una ni Attorney Rodriguez at saka ni Congressman, sino yung congressman na nga? Yung nag-expose niyang bias scam. Para madeklara po na unconstitutional. Ngayon kung unconstitutional, yari sila. Kasi ginagastos na nila yung pera na nakalaan dyan ngayon. Si Ungab. Ayun. Unconstitutional. Balik tayo sa 2024 budget. Hindi nila magagamit yung nila, yung mga dagdag na ayuda. Kakatawa, Sir, si Migs at Carlo Nograles, kahit anong tago na videohan pa rin sa backstage sa rally sa Davao del Norte. Mga hinakot, mga laborer ni Anton Lagdameo with pay yun, kahit noon pa yan. Yun nga po yun eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo noon na kaya may biglaan. Yan po yung sinabi ko noon na yung mga dinidiscuss ko sa inyo, yung mga People Power 2, yung EDSA 2. Kasi kung mga oligarko yung magpapasimuno ng mga rally sa EDSA, yung mga tao mismo nila muna, meron ka ng initial na maraming tao na ilan ng kumpanya ng mga oligarko, 'di ba? Yun yung initial nilang tao. Unlike kasi sa atin, organic yung nag-EDSA shrine kami, tayo. Organic po yun. Pumupunta po doon yung tao. After nung kanilang mga klase, after ng kanilang trabaho, kaya marami po paggabi. Dahil very organic po yun. Okay, tahimik lang kami ni Nicole. Can that be considered disqualification to Tambaloslos to run? Kung nakalagay po, kung nakalagay po sa hatol ng judge ng ombudsman na ikaw ay disqualified. Kasi sa ombudsman nila sinampa eh. Pero syempre, hihirit pa yan. Pag final na po yung desisyon at nakalagay po ron na final na, meaning Supreme Court na bawal siyang tumakbo in perpetuity, hindi na siya makakatakbo. Ganun po yun. Na po yun? Hindi ka na pwedeng tumakbo. Unlike po sa impeachment court, yun po yung pagkakaiba ng impeachment court. Pag sa impeachment court po, si BP Sara sinabi na tanggal ka na, ikaw ay guilty, tanggal ka sa posisyon mo bilang Vice President, ilalagay po nila na hindi ka na rin pwedeng tumakbo sa anumang posisyon, wala pong apela sa Supreme Court. Yun po yung pagkakaiba ng impeachment court. Hindi ka pwedeng mag-apela sa Supreme Court. Karamihan po ng kaso, appealable.
sa Supreme Court, eto po, impeachment, hindi po. Hindi po yan. Tatanggalin ka na sa posisyon bilang Vice President. At hindi po pwedeng i-appeal yun sa Supreme Court. Kaya talagang dapat po tayo, no? Kaya po dapat tayo ay bumoto. Isang nag-comment, Bads, kung ma-impeach ang BP, makatakbo pa ba siya ulit? Pag nahatulan po, isinama nila ron eh. Di ba? Isinama nila ron na ma-disqualify po sa habang panahon. Boss Bads, maramdaman kaya ng lawyer ni BP Sara na mananalo sila or baka pwedeng mag-resign? Alam niyo po, out of question po yung mag-resign. Bakit po? Pag nag-resign po si BP Sara, di tagumpay po sila na walang kahirap-hirap. Yun nga po yung purpose nila eh. Mawala po si BP Sara sa pagiging Vice President. Alam niyo po yung nag-iisip niyan, yung pinakautak niyan, gustong maging presidente. Kaya nga po dapat kabahan si Marcos eh. Kasi yung kung yung ilalagay niya riyan na Vice President, biruin niyo yun, ini-eliminate niyo. Si BP Sara po ang pinakamalaki nilang tinik sa lalamunan. Pag re-resignin ninyo si BP Sara, dinawala na yung tinik nila sa lalamunan. Hindi niyo po ba naintindihan hanggang ngayon? Meron pong nag-aambisyon na magpresidente. Nakakampi ni Marcos. Myla T. Sanchez, binigay nyo lang sa kanya yung laban, walang kagatol-gatol. Una, sinunod nyo na alam nyo, nakakatawa po tayo. Ako, pag nag-resign si BP Sara, ayawan na. Kasi laban tayo ng laban tapos ibibigay nyo lang sa kanila ng walang kahirap-hirap. Yung sinasabi ni Gadon na mag-resign ka, nag-resign nga. Ano yun? Hindi po gagawin ng Duterte yan. Huwag nyo pong ilagay sa isip nyo na dapat mag-resign. Bakit po dapat mag-resign? Pag nag-resign po si BP Sara, wala po siyang karapatang tumakbo ng presidente. Dahil binoto natin siya para maging presidente, para maging vice president, kahalili ng presidente. Tapos ibibigay niya sa iba. Possibly, bibigay niya kay Tambaluslos na walang kahirap-hirap. Tumakbo si Tambaluslos, ilan ang boto ni Tambaluslos? Magiging vice president siya dahil sumuko lang si BP Sara. Come on. Hindi po magandang ano yan. Hindi po maganda. Lynn Angel. Wala lang po lahat ng pinaglalaban natin. Bakit pa tayo lumalaban? Kung susuko pala lang si BP Sara, hindi po mangyayari yan. That is out of, ano yan, si Gadon na nasunod sa atin. Hindi po, tanga na lang tayo lahat. Wag naman nyo sabihin mag-resign si BP Sara, binoto po na. Hindi po magandang biro yan. Hindi po yan. Hindi po, out of question po yan magre-resign. Binoto po siya ng tao. Hindi po yan katulad ng DepEd. Ang DepEd po, o yung cabinet official, yan po nasa, kung gusto ka pa ng presidente, inunahan niya na kung hindi na siya gusto eh. Bakit pa siya pagsisiksikan yung sarili? Pero yung pagiging vice president po, hinalal siya riyan. Hindi po pwedeng sabihin lang ni Gadon. Si Gadon ang masusunod? Kayo naman no. Bads, yung pakaso-kaso nila labang kay Digong, hindi ba yan mind conditioning ng mga voters? Hindi po. Yun po ang gusto nila, di ba? Kinokondisyon po nila na masamang tao si Digong.
matagal na po nilang sinasabi yan, eh. Ano pa bang paninira yung mas malala pa sa mamamatay tao, Lord of all drug lords, Pogo King, wala na eh. PNP, bakit BICAM may ebidensya? Bakit hindi kayo nangangamba? Tax natin yan, hindi na pinag-uusapan. La. Wala kasing bago eh. Bayaan mo pag may bago sa BICAM, pag-uusapan natin. Sir Badong, si Chris Bryant Ongkada, yung vlogger dito sa Davao City, yung umihi sa mural ni Pastor Kibuloy, noted marijuana user yan at saka kinapon niya ng PIDEA. Ang ungas na yan dahil nahulihan din yan ng dahon. Kinapon, sobra ka na. Human rights violation yan. Sisi Nicole Watts, what's up? Long time no see. Miss you, sister. Nanay Tita. Crazy Brooks, MLSO. Pero sir, harmless talaga ako sa tunay na buhay. Six Sense. Caitlyn, lumayas na si Ibarra. JCC official, hello kuya. Caitlyn, katatapos ko lang maggayak, KB. May lipad, pupuntahan ko raw. Karaw ni Badongers Kanor. Magpapakita ka ba? Magdadailan na yan si Crazy Brooks. Sabi ko, pupunta na ako na Hong Kong dahil March 9, meron yatang activity sa Hong Kong. Nariyan si Tatay Digong. Buds, di ba mas maganda kung may platform ang mga kandidato? Kung budol yung mga sinasabi nila, di ba may basehan na tayo na hindi na sila iboto uli? May platform na po si Tito Soto. 14-month pay. Alam niyo po, pag matagal, pag mga bagito po, mga bagong salta, di ba? Yan, pwede nyo hanapan na ano gagawin mo. Pero yung mga matatanda na, tignan na lang po natin kung ano yung mga ginawa nila. Kasi mga ngako na naman sa inyo. Boss Badong, bakit tumatakbo pa rin si Eric Stulpo? May issue na American citizen. Gusto niyang tumakbo eh. Wala. Hindi naman siya pinipigilan ng Comelec. Alam niyo yun?